Okay, manalangin muna tayo. Lord, maraming pong salamat muli. Thank you, Lord, for this wonderful day, Lord. Sunday na naman, magkakasama po kami sa lugar na ito. At marami pong salamat, Panginoon, kasi alam po namin marami kang inihanda sa feast na ito. At maraming bagay kaming marireceive mula sa inyong mga salita. Patuloy mo po kaming hubugin, paalalahanan, turuan mula sa inyong mga salita. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Praise God. Teka lang. Tep, hindi ito yung aking ituturo ngayon. Ano siya naiiba yung... Okay, praise the Lord. Pwede bang kamayan muna natin ang katabi natin? Namiss kita sa isang linggo, kapatid. Amen. Kung yan yung palagi niyong katabi, pero ngayon mukhang nag-iiba-iba na ng upo yung mga kapatid natin. Praise God. Amen. Dati kasi yun yung nauupuan eh. Meron, eto na. Moving forward. Okay, praise God. So, kauwi lang po namin kagabi. Galing ho kami ng Tagaytay sa amin pong 2 araw na leadership camp. Pagkagaling ko po ng Tagaytay, ako po ay dire-diretso pa ng Batangas City kasi po tayo po ay may ikinasal doon na Air Force. Praise God. Tapos po pagbalik po namin, grabe po ang traffic. Sobra pong traffic. So ang title po ng aking i-share po sa inyo ay humihina yung ating signal. Ano? Teka. Mag-o-open ako ng data. Yan. Moving forward to spiritual maturity. Pag tayo po ay nandito na, nakilala na natin si Jesus, tinanggap natin siya as Lord and Savior, dapat po meron po tayong goal sa atin pong sarili. Okay? Dapat po ay maranasan po natin magkaroon po tayo ng desire doon sa tinatawag nating spiritual maturity. Dapat po tayo ay mag-grow. Dapat po tayo ay lumago. Para ho tayong bata, na hindi dapat mananatiling bata lang. Okay? Na ang kinakain, gatas, dapat habang tumatagal tayo sa paglilingkod sa Panginoon, ay nagkakaroon din ho tayo ng paglago. Nagkakaroon tayo ng kakayanan na kumain na ng mas matitigas na mga bagay, mga pagkain. Pagbagay, pwedeng simento. Di ba? Dati gatas. Ngayon, dapat nakain ka na ng Cerelac. Susunod, yung mga pinipisa na mga patatas. Tapos, nagsisimula ka ng kumain ng rice. Okay? Hanggang sa ikaw ay ngumangat-ngat na ng mga buto-buto. Kung paano po sa physical, sa spiritual ay dapat ganoon din po tayo. Kaya, kung ikaw ay 1 taon na sa church, dapat kahit papano lumalago na, 2 taon, 3 taon, mas lumalago ng lumalago. Amen po ba? Yan. At yung atin pong mga kakayanan ay dapat nadidevelop na rin. At hanggang sa nagkakaroon na po tayo ng pagdiskubre at paglinang, ang tawag doon, pagdevelop nung atin pong mga kaloob mula sa Panginoon. Sabi ho ng Hebrews 6 verse 1, kaya't iwanan na natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo.
Yun daw mga panimulang aralin. Ano ba yung mga panimulang aralin kapag ikaw ay estudyante? Alphabet. Amen? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Hindi na yun bagay pagka 30 years old ka. Tapos A, B, C, tapos bulol ka pa. A, B, T, D, E, F, G. Hindi yun bagay. Amen ba? Iwan mo na yun. Diba? Nasa J1 Kainta, nasa season na po tayo nasa youth, na po tayo, stage na po. Kasi 13 years na ang JA1 Kainta. Amen ba? So kung makikita nyo yung mga youth, di ba, nandito sila kanina, nag-organ, tumutugtog, ibig sabihin, sumasaya, kumakanta, ibig sabihin, nadidiscover na nila kung ano yung mga talents nila, kung ano yung mga bagay na meron sila at nagsisimula na silang ito ay i-develop. Okay? Kaya itong text verse natin ay para sa ating lahat. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang topic. Kaya iwan na natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo. Ano ba yung mga panimulang aralin tungkol kay Kristo? Ito yung mga laws, ito yung mga rules, ito yung mga rituals. Dapat pa bang magbigay ng tithes? Di ba? Mga panimulang aralin. Di ba? Ano ba ang mauuna? Tribulation or rapture? Di ba? Ano ba? Mauna ba yung rapture before the tribulation o yung matinding kapighatian? O during the tribulation, in the middle of it, ay ira-rapture tayo? Or tayo ba ira-rapture after ng tribulation para masala talaga ang tunay na mga mananampalataya na magtitiis at talagang lalaban hanggang dulo? Yan po yung mga issues okay, na mga pinag-uusapan. Okay? Yun bang pagpipray natin, pagdi-deliverance natin, yan ba kaya ay, totoo ba o hindi? Sa Lord ba talaga napupunta yung mga soul na yan o hindi? Diba? Pag nagbigay ba ako sa church, saan ba yan mapupunta? Pambili ba yan ng pampapogi ni pastor? Di ba? Pambili ba yan ng mga gamit ng Di ba? Yung mga paniwalang aralin. Ano kaya ito? Paano to? Paano to? Paano yan? Paano yan? Ang dami mga tanong, ang dami mga issues, kung ano-ano. Di ba? Sabi po sa atin ng text verse, iwan na natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo. At magpatuloy na tayo sa mga araling para sa mga may sapat na pangunawa. Sabi mo sa tabi mo, sapat na pangunawa. Tama na yung mga usapin ng mga pambata. Bata lang po kasi yung tanong ng tanong. Amen ba? Bakit po ganon? Tinanong mo, halimbawa, may isang bata, bibili kita ng toy ha? Bakit mo ako bibili ng toy? Siyempre, para masaya ka. Bakit nga kailangang maging masaya ako? Gusto na ni mami, ni daddy, masaya ka. Para ano? Bakit nga kailangang masaya pa si mami at si daddy? Mga bata, amen ba? Matanong, makulit. Amen ba? Pag matanda na, hindi na masyadong ganun. Amen po ba? Kumbaga parang, ang dami ko nang iniisip para isipin ko pa yan. Yan ang mga, nagmamature. Kaya gusto ni Roan, nandun siya sa gitna ng palayan. Yan, mga pinopost ni Roan, mga, di ba, pagka daw nagmamature ka na, di ba? Kailangan, tahimik na ang kapaligiran. Di ba? Yun naman kasi talaga na. Di ba? Ang dami. Tulad sa akin, hindi ko pwedeng isipin lahat Dinisiplina ko ang sarili ko na hindi ko pwedeng isalpak lahat sa isip at sa puso ko. Kasi maapektuhan ako sa mga bagay na dapat ay priority ko. Dapat ay ginagampanan ko ng mabuti. Kaya dapat habang nagmamature tayo, dapat pumipili tayo ng mga bagay na haharapin natin. Amen ba?
Yung mga bagay na hindi naman kailangan, wag mo na. Palampasin mo na yun. Amen? Ikaw gay hindi maliligtas dahil doon. Hindi naman maapektuhan ang kaligtasan. Madalas ang naapektuhan lang is your pride. Diba? Minsan ay ganun lang. Pero yung mga ganun mga bagay, kung atin lang, personal lang, wag na. Amen ba? Sabi mo sa tabi mo, moving forward. Amen? Magpatuloy na tayo. Kasi nahahadlangan eh. Amen? Maraming Kristiyano hindi na nag-grow, hindi na nakapagpatuloy, totally minsan huminto na nang dahil naapektuhan nitong mga usaping kung ano-anong maliliit na mga bagay. At ang daming tao sa church na wala dahil ito ay pinatulan nilang mga ganitong mga issues sa church. Eh wala naman ho talaga tayong makikitang church na pag pumunta ka, 100%, wala kang makikita. Laging merong imperfection kang mapapansin. Amen ba? Sabi mo sa tabi mo, hindi tayo perfect lahat. Amen? Kaya magpatuloy na tayo. Sabi mo sa tabi mo, moving forward. Amen? Magpatuloy tayo sa mga aralin para sa mga may sapat na pangunawa. Sabi mo sa tabi mo, ikaw yon. Hindi na tayo mga bata. Amen ba? Spiritually, kung sabi ko nga, kung ilang years na tayo, hindi na tayo mga bata sa spiritual. At lalo tigit, kung tayo, wala naman ditong tumanggap sa Lord ng pitos pa or, di ba, sanggol, sa church ako, di ba? Wala naman Lahat halos may unawa na. Amen? So alam na rin naman natin. Praktisado na tayo sa pambubugbog ng mundo. Amen ba? Bakit ganun? Bakit pag sa mundo ka binubugbog, okay lang? Suntok pa. Bakit pag sa church, nasagi lang ng kaunti, ayoto na. Hindi na ako mag-church. Ba't ganun? Amen? Bakit pag sa church ang igsi ng pasensya? Bakit pag sa mundo, okay lang? Kahit na minumura, kahit na kung anong ginagawa sa kanya. Bakit pag sa loob na church, parang konting lang, ayaw ka agad? Amen? Dapat doon na tayo mag-focus sa mga aralin, sa mga bagay para sa mga may sapat na pangunawa. Tigilan na natin ang muling paglalagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan. Naha-highlights Pag masyado mong binigyan ng pansin itong mga usapin na ito na mga, di ba, mga napapansin mo na hindi maganda, parang tinatayo mo yung foundation kung saan lalayo ka sa Panginoon. Amen ba? Mapapalayo ka talaga. Pagka yan ang binigyan mo ng pansin, hindi mo mapapansin na naapektuhan na yung kabuuan ng iyong paglilingkod. Okay? Ito yung mga gawang walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Okay? Everybody say elementary teachings. Iwan na yan. Amen ba? Okay? Iwan na ang mga usapin tungkol dyan. Dapat ang mga issues na natin ay iba na. Okay? Paano pa kaya ako makakapagdala ng mas marami pang tao para maligtas sila? Diba? Pastor, ano kaya ang mas magandang gawin? Ano maitutulong ko, Pastor, para mas lumaganap ang salita ng Diyos? Yan ang mga issues dapat. Yung mga focus talaga, yung center ng iniisip ni mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po yung mga bagay na pwede nating gawin as a church para, di ba, mas marami pang tao yung makakapakinig? Yan. Kaya tayo dapat, as we mature, dapat na i-blend na natin yung ating mga ginagawa para doon sa main purpose natin. Diba? Ano ibig sabihin? Kung ikaw ay empleyado, paano mo i-blend yung iyong purpose bilang Kristiyano sa iyong pagtatrabaho? Tandaan po natin, ikaw ay nakapasok sa kumpanya na yan, hindi para sumweldo. Nakapasok ka sa kumpanya na yan at ang dahilan ng Panginoon ay para i-represent mo siya dyan.
Amen ba? We are all ambassadors of Christ. I-represent natin si Jesus sa lahat ng mga tao. Bakit ka may kumpanya? Paano mo magagamit yan para sa kaluwalhatian ng Panginoon? Dapat yun yung ating focus. Kung saan ka inilagay, isipin mo kagad, paano ko maibiblend dito yung aking calling, divine calling? Bilang mananampalataya, bakit kaya ako ay nagkaroon ng car rentals? Paano kaya mapaparangalan ang Diyos dito? Bakit kaya ako ay naging tatay, naging nanay? Paano mapaparangalan ang Diyos dito? Ituturo ko ba sa aking mga anak ang mga aral ng Panginoon kahit pa ang hirap turuan? O pababayaan mo sila at ikaw na lang ang magsisikap na, di ba, lumago sa Panginoon? Ano mang ginagawa natin? Youth, basketball. Sa binigay ng Diyos na talent para maglaro ng basketball, paano mapaparangalan ang Diyos dyan? Paano mo mapaglilingkuran ang Panginoon through your sports na ginagawa? Di ba? Di ba? Hindi pwedeng kaya ka nagbabasketball para palakpakan ka lang ng mga tao. Amen ba? Nakita nyo paano na-blend ni Steph Curry ang kanilang pagiging Kristiyano, yung kanilang purpose sa paglalaro ng basketball. Di ba? May kumuha, ginawa siyang endorser, binayaran siya ng $1 million. Pero hindi niya basta tinatanggap ng ganun lang dahil sa pera. Meron siyang ginigiit na gusto niyang mangyari. Ano yon? Pakilagay yung aking favorite verse sa sapatos. Kaya may mabibili kayo na Under Armour na si Kerry ang endorser, na may nakasulat diyan na Romans. May verse. Amen ba? At pag nakaka-shoot siya, pinapalakpakan siya ng mga tao, hindi niya iniisip yung palakpak ng mga tao. Pagka-shoot niya, nakita nyo, anong ginagawa niya pagka-shoot ng bola? Ganon kagad siya. Turo kagad sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Amen ba? Amen? Dahil doon, anong nangyari? Maliit lang si Steph Curry, sinlaki lang siya ni Pastor Mark 6'1 lang sa NBA. Pero, hindi ko alam kung highest paid siya, pero top 3 sa may pinakamalaking binabayad sa basketball player sa NBA. Amen ba? Bakit? Anong ibig nating sabihin? Kasi alam niya hindi nawawala, bagkus lalong pinaparami ng Panginoon. Yung talent, dinagdagan. Yung income, dinagdagan. Bakit? Natutunan niya na i-blend ito sa Panginoon. Hindi naman masamang ginagawa nating magtrabaho, ginagawa natin yung mga bagay-bagay, but make sure, hindi mo ipagpapalit ang Diyos. Minsan kasi, pag may trabaho, ipinagpapalit natin ang Panginoon. Hindi ko naman po pinagpalit, isang Sunday lang naman po. Eto, diinan ho natin yung kahalagahan ng hindi natin pag-attend sa Sunday service nang dahil lamang sa ibang bagay. As your pastor, mga kapatid, wag naman nating ipagpapalit ang Diyos sa kahit anong bagay o kahit kaninong tao. Kami po, bihirang-bihira, halos kung may natandaan kayo. Unless wala kami ng Sunday dito kasi nasa iba kami uling gawain. Anong ibig kong sabihin? Mahal natin ang kamag-anak natin. Pero hindi dapat lumampas na mas mahal natin sila kaysa sa Diyos. Mahal natin ang mga kasama natin pag may mga gatherings, pero wag nating hayaang maramdaman ng Diyos sa pamamagitan ng pagpili natin na mas mahal natin sila. Mahalaga ang pagkita, pero kailangan natin ng disiplina para ipakita na kaya tayo kumikita dahil sa kaloob na lakas at buhay ng Panginoon. Kaya dapat ang sa Diyos ay sa Diyos.
Amen ba? Kilalanin natin kung sino talaga yung pinakamataas na dahilan bakit tayo nabubuhay. Ito'y ang ating Panginoong Diyos. This is spiritual maturity. Yun bang hindi na issue sa'yo, mag-church ba ako o hindi? Amen. Sino dito yung wala sa bokabularyo niya, mawawala siya ng Sunday service every Sunday? Yung mataas ang kamay. Come on, taas. Amen? Diba? Kita nyo, meron tayong at least 10%. May tithes naman. May 10% sa loob ng church na ito, ang sold out doon, na sa isip niya, hindi ako mawawala ng Sunday. Pastor, paano kung may pagkakataon? Wala tayong problema doon. Basta ngayon, sold out ka. Sa Panginoon lang ang buhay ko. Sa Panginoon lang ako. Amen ba? So mamaya, dadagdagan pa po natin. Okay. Kaya, sabi nga po doon ay lampasan na po natin itong mga bagay na hindi makakabuti para mas lumalim pa tayo sa Panginoon. Wala na yung mga issues para sa sarili. Kasi, ulitin ko mga kapatid, ang paglilingkod na ito ay hindi tungkol sa iyo o sa akin. Ang paglilingkod po natin ay tungkol sa Panginoon. Si Lord yan. Bakit tayong lahat nandito? Bakit tayo nagkilala-kilala? Bakit tayo nagsama-sama? Dahil sa Panginoon. Hindi ho tayo napunta dito dahil, di ba, siyempre minsan ginamit, nandun yung crush mo. Pero nagtagal ka hindi dahil kay crush. Minsan nga hindi naman kayo nagkatuluyan ng crush mo sa church. Amen? Minsan iba. So nagpatuloy ka pa rin sa Panginoon. Amen ba? Let me share to you keys. Dalawa lang to ha. Keys to spiritual maturity. Number 1. Lumago sa kagandahang loob at pagkilala sa ating Panginoon. Lumago sa kagandahang loob at pagkilala sa ating Panginoon. Paano ito mangyayari? Okay? Paano tayo lalago sa kagandahang loob? At paano natin higit na makikilala pa ang Panginoon? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen? Diba? Sabi ng Bible, the more we hear the Word of God, the more faith, di ba? Na lalo tayong magkakaroon ng mas matinding pananampalataya. So yung tibay ng pananampalataya ay nakabase sa lalim ng pagkakakilala natin sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Paulit-ulit ko po itong sinasabi sa inyo. Magbasa ho tayo ng Biblia. Amen. Kahit nasa trabaho po tayo, kahit nasa jeep tayo, isang verse, malaking bagay. Pastor, ang bigat-bigat naman ng Bible, ilagay mo yung Bible sa cellphone. At pag open mo ng cellphone, kaysa ang tinitingnan mo dyan ay, di ba, mga artista, ang basahin mo ay verse. At pag nakabasa ka ng verse, nakasakay ka ng jeep, di ba? Iba yun eh. Blessings po talaga sa atin ang salita ng Diyos. Amen ba? Hanggat malayat natin itong nababasa ay basahin po natin dahil darating na ang panahon at malapit na ang salita ng Diyos mismo ay, di ba? Mawawala po yan, yung mga literal na mga binabasa natin. Ang mananatili na lang ay ang salita ng Diyos na napatanim sa puso natin. Amen ba? Kaya ano sabi? Lumago sa kagandahang loob. 2 Peter 3:18. Magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob. Amen ba? Ano ba tong kagandahang loob na ito? This is character. Amen? Kaya wala kang madala sa Panginoon, wala kang ma-invite sa church, posible, kailangang mabago ang iyong ugali. Pwede. Amen po ba?
Pwedeng kaya hindi ka pinaniniwalaan at wala kang influence ay dahil hindi nakikita yung Christ-likeness sa iyo. Kaya sabi, magpatuloy. Kasi kung meron man pong magpapatuloy at hindi natin makukuha yung sukdulan, okay, ay yun po ay isa po doon ang ating pag-uugali. Na dapat po ay patuloy na naaayos, ng naaayos. Amen po ba? Patuloy na lumago sa kagandahang loob. Yan. At sa pagkilala sa ating Panginoong Hesukristo. 2 points yan. Kagandahang loob at pagkilala sa ating Panginoon. Mga kapatid, never ever miss the word habang ito'y ipinapahayag. Kapag nakikinig tayo ng Word of God, wag nating imimiss ang salita ng Diyos. Sino sa inyo dito, yung kapag meron kang pinakikinggan na bagong song, bagong release, tas biglang mayroong nagsalita, sasabihin mo kagad, shh! Amen ba? Amen? Nanonood ka ng Netflix. Tapos, ihing-ihi ka. Naghahalo pa yung kulo ng tiyan. Pero hindi ka tumatayo. Bakit? Ayaw mong mamiss o ayaw mong may mamiss sa iyong pinapanood. Amen ba? Dapat ganyan pag ang pinag-uusapan ang Panginoon, ang kanyang mga salita. Naiihi ka na, pero hindi ka muna magsi-CR. Nagugutom ka na, pero hindi ka muna bibili ng toasted siopaw. Bakit? Kasi mahalaga ang iyong pinapakinggan. Amen ba? Mahalaga ang salita ng Diyos. Amen ba? Come on, pakisabihin, never miss the word. Amen? Sino po ang nakakaalam na meron tayong midweek service via Zoom? Sino pong nakakaalam na meron ho tayong international leadership mentoring via Zoom ulit? Wednesday, 7 p.m. and Friday, 7 p.m. Sino naman doon ang nakaka-join? Pipindutin nyo lang naman yun yung link sa GC. Pagkatapos ay, yun, makaka-join na kayo. Okay. Sino doon ang nakaka-join? Ganito. Mas malaki ang temptation na basta-bastahin natin ito. Naniniwala kayo? Kasi hindi tayo magkaharap. Eto kanya-kanya po itong disiplina. Pag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, kahit ito ay Zoom lang, at hindi pa nag-o-open ng camera yung karamihan, ikaw at ang Diyos lang ang nakakaalam. Kahit 1 taon, 10 taon kang umattend dyan, at yan ay ginagawa mo ng basta-basta, sabi ng Bible, pag pinadaan yan sa apoy, masusunog yan. Pwede ka kasing uma-attend ng Zoom, pero may katsikahan kang iba. Pwedeng uma-attend ka ng Zoom, nakikinig ka at nagsishare si pastor o yung sino man, ikaw ay may ibang pinapanood sa cellphone. Pwedeng ikaw ay kumakain, ikaw ay naguhugas, naglalaba, nakasalang ang iyong labahin, may plancha doon, at maaring ikaw ay palabas-labas. Paalala lang po yun. Pakisabi po, moving forward to spiritual maturity. Wag nawa na maging religion lang. Yung religious lang ang dating. Mukhang banal, pero hindi totoo. Amen po ba?
Mga kapatid, ilagay po natin sa puso natin ang salita ng Diyos. Amen. Sabi mo sa tabi mo, ilagay sa puso ang salita ng Diyos. Amen ba? Kasi, posible na kaya yung dating katabi mo wala na dyan. Diba? May nakita sa'yo. Amen ba? Pwede o hindi? Pwede. Amen? Kaya dalawa eh. Amen? Character development and pagkilala ng mas malalim sa ating Panginoong Diyos. Inward at saka upward. Amen po ba? Mahalagang sangkap yun sa paglago. Okay? Habang naaayos ang ugali, believe me, maaayos ang iyong espiritualidad. Kahit anong sipag sa gawain ng Diyos, pag naiwan ang ugali, believe me, sa dulo, walang reward. Paano magiging pure ang offering mo kay Lord kung ikaw mismo ay hindi naman talaga ayos? Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, umayos-ayos pag may time. Psalm 90 verse 2, wala pang mga bundok, hindi mo pa nilalalang. Sabi ni David. Okay? Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang, hindi mo pa nililikha itong buong daigdig. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ika'y walang hanggan. Sabi mo sa tabi mo, walang hanggan. Walang hanggan si Lord. Eto ako. Sa kanan ko ay infinite, hanggang dulo. Sa kaliwa ko ay infinite din, walang dulo. Etong nasa kanan ko, eto yung nakaraan. At etong nandoon sa kaliwa ko ay ang hinaharap. Ang Diyos, sabi ng verse, ay naroon na. Sa kasimusimulaan, wala pa ang present, wala pa ang future, nandun ang Diyos. At hanggang sa kasalukuyan at hanggang sa hinaharap, ang Diyos ay naroroon. Subukan po nating tingnan sa Google kung gaano kalayo ang Earth papunta doon sa universe. Kung ilang libo o trilyon ang dadaanan. Okay? Lalampas ka pa sa iba't ibang mga planeta hanggang sa darating ka sa Milky Way na ang dami-dami. Na halos pag tiningnan mo parang buhangin, pero pag tinutukan mo pa, sobrang dami. Imagine God na ipagpapalit mo dahil lamang sa minsan lang po siya mag-birthday. Minsan lang po ito. Dapat ngayon pa lang iayos nyo na yan sa harap ng mundo. Ipakilala nyo na sa mundo kung sino ang mas mahal ninyo. Kasi akala natin baliwala, meron po yung impact. Nasubukan mo nang dapat pupunta ka pero hindi ka pumunta, tapos nung nabalitaan mo, hala, namigay ng maraming ayuda. Nang hinayang ka, kung ipapakita lang sa iyo ng Panginoon ang namimiss mo sa hindi mo pagpunta ng Sunday, sa hindi mo pag-attend ng mga gatherings natin, online man or face to face, panghihinayangan ho natin. Okay lang po ba kayo?
Okay. Ano ba yung lifespan ng tao ngayon? Sabi nila 70 years old. Pag malakas-lakas ang katawan, 80. Pag talaga namang pinagpala ng Panginoon, 90. Pero bihira na yung nangangarap 100. Kaya dapat baguhin na ng gobyerno yung 100 bago ibigay yung 100,000, ano? Dapat pag nag-60, 50,000 agad. Di ba? Totoo naman. Amen? Aba, sa panahon ngayon bago ka maka-60. Amen? Yung pagkain natin, yung stress, yung kung ano-anong nangyayari sa mundo, hindi natin alam. Kaya 60, 10,000, hindi pa yata na-approve. Mukhang talagang magkakaanuhan pa hanggang 100. So what's my point? 70 years, it is long enough or short para sa buhay sa mundong ito? Maigsi, amen? So life is short. Maigsi talaga. At yung 70 years na yan, kalahati dyan, itutulog pa natin. Totoo, amen? Yung iba dito, kung matulog yata ay kalahating araw. Amen? Pero yung pinaka-target natin is 8 hours. Amen? Okay. Hindi, Pastor, 8 hours. Natutulog ka rin ng tanghali. Nagnanap ka rin. Amen? So, kalahati niyan, tulog ka. So, yung gising ka talaga, dyan sa 70 years na yan, 35 years na lang. Yung kalahati pa niyan, kukunin ng social media, kukunin ng pleasure, kukunin ng sports, kukunin ng pakikipagtsikahan, kasama pa ang tambay o pagtulala. Amen? Totoo, kasama sa oras yan. May mga taong tumutulala talaga. Amen? Sino hindi tumutulala dito? Diba? Lahat tumutulala. Pag walang tao, kukunin mo yung pagkakataon para tumulala. Amen? Kaya pag nadaanan mo, uy, ay. Amen? So, kalahati ng 35 years, maaagaw pa niyan. Ilan na lang? 17 and a half years. Sobrang igsi ng buhay. Kala natin kasi, ang buhay na ito na eh. Kaya nga sabi ng Bible, pansamantala lang tayong dumadaan sa mundo. Hindi tayo taga rito. Tagalangit tayo. Huwag naman tayong maging kagaya ng nag-abroad. Pagdating sa abroad, ayaw nang bumalik sa Pilipinas. Tagalangit ka, pinadaan ka sa lupa, tapos as if magpapakamatay ka para lang sa sasakyan, sa posisyon, sa pera, sa pride. Amen. Sabi mo sa tabi mo, moving forward to spiritual maturity. Grow up. Kailangan tayo po ay lumago. Sayang po kasi yung panahon. Sayang yung pagkakataon. Lumilipas. Sa isang buwan, sa isang taon, sasabihin ko na naman to, mga kapatid. Amen ba? Sayang. Mag-ano na tayo? Mag-decide na tayo. Panginoon, itong buhay na to, yung totoo, konti na lang pala talaga, Lord, sa iyo na to. Paano kung magalit ka pa rin, magtampo ka pa rin? Okay na yun. Bahagi ng buhay yun, pero hindi ka na magpapaano dun, magpapatali dun. Hindi na yun magiging dahilan para sa a-attend ka ng church, masama loob mo. Hindi ka tuloy makareceive ng Word of God dahil sa puso mo may naka-block. Amen? Okay na nangyari, tapos na.
Amen po ba? Amen. Kaya nga, moving forward. Iwan na. Lahat ng nakaraan. Kaya yung time, ito'y isa sa pinakamahalagang bagay na dapat mong pahalagahan. Kasama mo leader mo, samantalahin mo yung pagkakataon, pinagpipray ka niya, niyayakap ka niya. Amen ba? Kasama mo magulang mo, samantalahin yung pagkakataon, kasama mo, naglilingkod kayo sa Panginoon. Nandyan ang mga kapatid mo, nandyan ang church. Kasi makalipas ang maraming taon, lahat tayo wala dito. Ikaw na lang. At yung mga memories na nandyan sa puso mo, ang babaunin mo. Kaya pipili ka. Amen. Kaya dapat ganun. Meron kang button para doon sa pag-delete at tatrash mo na kagad lahat. Magtira ka na lang. Sa note mo ba, nagtitira ka dito, lahat na lang nilalagay mo? Ay, nagsalita to na hindi maganda. Nakasulat pang pangalan, pati date, nandun. Di napuno yan. Yung mahalagang ilalagay mo, hindi mo na mailagay at puro basura ang nakalagay. Ganon din po yung puso natin at yung isip natin. Lagyanan at ipunan ng mga bagay na gusto nating ilagay. Kaya kung hindi makakatulong sa spiritual growth mo, wag mong ilagay. Nangyari na nasabi na. Ano pa bang gagawin natin? Anong kailangan? Luluhod? Patawarin mo ako, Diyos ko. Hindi ka naman si Lord. Amen. Pwedeng, ikaw na lang. Yan ang mature. Okay. Okay na. Pag humarap ka, okay na. Amen ba? Kasi ganun talaga. Of course, mahirap yan kasi tao tayo, may damdamin tayo. Amen ba? Pero ang damdamin ay nakokontrol ng katotohanan. Kaya hindi mo makontrol ang emosyon mo, wala kang devotion. Lagi natin naririnig, simple lang. Kaya hindi mo makontrol ang emosyon mo, yung salita ng Diyos na nakabaon dyan, kulang. Anong word ang ipanlalaban mo? Hindi naman pwedeng yung experience mo lang. Bilang Kristiyano, marami po akong naranasan sa church. Matagal na po ako sa church. Hindi yun. Amen ba? Tingnan nyo Eto. Pumupunta tayo sa church every Sunday. Amen ba? 2 hours nasa church tayo. Sa isang buwan, meron lamang tayong 8 hours. Amen ba? So sa isang buwan, meron kang 8 oras. Quality ha? Hindi ka nag-toasted siopaw habang nagwo-word of God. Hindi ka palakad-lakad. Hindi ka paupo-upo sa labas. Okay? Totally, 2 hours. Binigay mo sa Panginoon ng kumpleto. Mula alas 8 hanggang alas 10. Hindi ka agad umuwi bago mag-benediction o bago magkaroon ng life grouping. Totally, 2 hours binigay mo. So meron kang 8 oras sa loob ng isang buwan sa Panginoon. Ilang araw meron ang isang buwan? 30 or 31 days. Pero ilang oras lang ang na kay Lord na may quality? 8 hours lang. Kung ikaw si Lord, ano mararamdaman mo? Pero walang ganon kay Lord. Amen po ba? Okay. Sa loob ng isang taon, kung ikay may 2 oras, linggo-linggo, ikaw ay merong 96 hours sa Panginoon. Okay? Sa loob ng isang taon. Tama ba? Parang ako'y nalilito. Okay? 8 hours. Okay? Tama? Meron kang 96 hours sa loob ng isang taon na quality for the Lord. Okay? Yung 96 hours na yan, that is more than 3 days lang.
Amen ba? More than 3 days. Ilang araw meron sa isang taon? 365 days. Tapos 3 araw lang ang kay Lord. Imaginein mo yung 365 days na iningatan kang buhay, malusog, pinagpala ng Panginoon. Tapos 3 araw lang ang kanya dun. Amen ba? Again, walang halong toasted siopaw tong pinag-uusapan natin, ha? Minsan kasi ganun eh. Parang gusto ko kayong dumating sa point na, please, seryosohin nyo naman si Lord. I-level up naman natin yung ating pagtrato sa Kanya. Bakit pag dumating yung namimigay sa iyo ng pera, talaga namang, uy, pasok kayo, pasok. Pasok. Upo kayo dito. Bakit ganon? Amen? Sobra nating itrato. Lalo na pag dumating, may daladalang may ribbon pa. Brand new motor. Talaga namang, pasok po. Amen? Ba't di natin gawin kay Lord? Pagbaba mo ng jeep, lumuluhod ka na papasok dito. Hindi pagbaba ng jeep pabili ng toasted siopaw. Amen. Amen. Amen ba? Bakit nung nasa religion tayo, nagsasakripisyo tayo? Bakit nung nasa religion tayo na sinasabi nating mali yung religion? Ito yung tama. Bible. Bakit sa religion handa kang maglakad? Paakyat. Alay lakad. Magbubuhat ka ng kung ano-ano. Makikipaggit-gitan ka sa tali. Amen? Hindi, sa totoo lang. Bakit handa kang magsakripisyo at gawin ng lahat for the sake of religion? Alam niyo ang totoo? Sarili ang pinifeed doon. Yung makita ka ng mga tao na ikaw ang nakahawak sa lubid. Iba yung dating. Sarili. Eto kasing kay Lord, totally walang sarili. Kaya kakaunti ang pumipiling gawin ito ng totoo. Wala ka kasi ditong nakikita. Wala kasi. Talaga namang hindi mag-share si Lord ng kahit anuman sa kanyang nilalang. Siya'y Diyos at gusto niyang ipakita, ako yung supreme. I am the Lord of Lords and the King of Kings. At hindi ako mag-share. At malinaw niyang sinabi sa Exodus chapter 20, I am a jealous God. Tapos hindi natin siseryosohin yung sinabing, I am a jealous God. Nung sinabi niya yun, sinabi niya ang kaparusahan. Dahil siloso siya. Kaya pag ayaw mo sa kanya, ano sabi niya? Up to 4th generation, parurusahan ko kayo. Kaya pag nakakilala ka sa Panginoon, ba't kailangan ipag-pray ka ng pastor? Makat yung dumadaloy sa pamilya mo. Kasi dumadaloy yung sumpa na yun kahit hindi mo alam. Yung ginawa ng ninuno mo, na kung anumang covenant or kung anong kanilang ritual na ginawa, dumadaloy po yan. Kaya napuputol lang yan once na nakilala mo ang Panginoong Hesus, na encounter mo siya, doon pa lang mararanasan ang tunay na kalayaan. Spiritual kasi yan na nakatali. Hindi natin kita. Kaya lingkod ka ng lingkod, akala mo okay ka na, pwedeng nakabind ka pa rin sa iyong ninuno. Kaya ba't ganun? Lagi naman ako nasa church pero ganito pa rin. Hindi malayo na may ganun. Kasi nga, spiritual ito. Amen po ba? Amen? May kinalaman sa nakaraan. So, 96 or 3 days lang yung quality na naibibigay natin sa Panginoon. Saan natin ibinigay ang 362 days natin? Sa sarili. Sa pera, trabaho, posisyon,
barkada, kung ano-ano. Doon napunta. Wala man lang nakakuha ng tithes 10% doon sa ano. Di ba? 3 days lang sa isang taon. Ano yung 10% ng 365 days? Ha? 36.5. Aba, oo nga, tithes nga. Amen? Pero ang layo no? 1% ang nakuha, kasi 3 araw lang. Kaya yung tithes pala, pag in-apply mo, hindi lang sa pera, no? Pati yung buhay na ilalaan mo sa Kanya. Tama mo, in-estimate natin, lumalabas 1% lang ang panahon ng tao sa Diyos. Ito'y mga nasa loob ng simbahan. Huwag na nating pag-usapan ang nasa labas. Of course, talaga namang, kung tayong nasa loob, 1% lang ang quality na kaya nating ibigay sa Panginoon. Kaya sabi mo sa tabi mo, kulang na kulang pa. Tapos, sa gusto natin, dahil lang tayo nag-fasting, at dahil lang tayo nag-pray, ng 1 linggo, gusto natin agad merong matinding revival. Merong kagad matinding pagbabago. Hindi ganun. Kinukontrol mo ang Panginoon. Amen? It should be a daily. Hindi dapat ito yung kung kailan mo lang gusto, hinang-hina na ako, magfa-fasting na ako. Bakit kung kailan ka mahina, saka ka magfa-fasting? Amen? Hindi ba dapat pag nakaramdam ka na may something ka agad sa'yo, mag-fasting ka na? Amen? Kala ko isasabihin ni Otep natatakot ako kay Otep Kasi nakalapit Kala ko sabihin, Reb, ang tagal nyo. Sabihin natin, life is short. Life is short para ipagpalit natin ang Sunday natin, ang ating mga online gatherings, ang life group natin, ang mga trainings natin para sa ibang mga bagay. Kung gusto mong lumago spiritually, i-observe mo ang lahat ng mga schedules ng iyong local church. Kasi ang iyong local church ang itinalaga ng Panginoon para gabayan ka sa iyong paglagong spiritual. Hindi po ang purpose ng local church ay may pupuntahan ka lang every Sunday. Ang purpose ng local church ay para magabayan ka spiritually. Kaya pag may sinabing meron tayong MGR, automatic, ayusin mo yung schedule mo. Mga kapatid, baguhin na natin. Mag-grow na tayo. Ganito. Pag sinabi na, pagka in-announce, 1 month pa naman yan, ina-announce, magkakaroon tayo ng MGR. Kayo yung mag-a-adjust, hindi yung church. Trabaho mo ang pag-adjustin mo. Amen ba? Ang mag-a-adjust, negosyo mo, trabaho mo, ginagawa mo, hindi ang para sa Diyos. Kasi ang para sa Diyos, wala nang yan. Ano nga tawag dyan? Hindi mo, wala nang parang tapos ng usapin. Hindi na ito yung, Reb, hindi ako pwede niyan. Hindi pwede. Pag ito yung schedule, ikaw ang mag-a-adjust. Bakit? Mahalaga yan sa'yo. Amen ba? Mag-file ka na kagad ng leave. Amen? Sabi mo, meron po kami ganito. Tingnan nyo, pag alam nila kung sino ka, kung gaano ka katindi sa faith mo, mag-a-adjust sila. Kaya ka hindi pinapayagan, alam nila, kaya ka nila. Anong ibig sabihin? Anong sinusukat nila? Yung tibay ng iyong pananampalataya. Amen ba? Parang galit na kayo sa akin ako po yung inyong pastor.
kailangan ko ho itong sabihin sa inyo. Kailangan ko pong ipaalam sa inyo na mahalaga ang Sunday service, na mahalaga ang Wednesday service, na mahalaga ang Friday service, na mahalaga ang trainings natin. Bakit? Lahat yon ay instrumento ng Diyos para kayo ay palaguin pa ng Panginoon. Ano pa? When we say spiritual maturity, dapat lampasan na ho natin ang mahal naman ng registration. Amen? Bakit bumabayad ka sa labas? Bakit pag kay Lord mahal? Nagyaya yung nagkaroon kayo ng reunion, mga kaklase mo. Sabi, doon natin gagawin, ang bawat isa tigti 10,000. Ginagawa ng paraan. Bakit pagka sinabi na, training to? Amen ba? Hindi lang to basta sayahan, ito ay training. Bakit? Inihahanda ka nito sa pagharap sa Diyos. At kahit umattend po kayo sa mga seminars sa labas, mahal po talaga ang, 'di ba? To acquire, yung pag-acquire ng knowledge is expensive. Wala hong mura na education. Lahat po yan ay mahal po yan. Bakit pwede namang i-free, hindi pini-free? Hindi pahahalagahan. Alam nyo ba na kahit sabihin kong free lahat yung ating mga seminars, hindi nyo naman papahalagahan yun eh. Amen? Kaya natin nilalagyan yan para maramdaman nyo mahalaga to. Lagi nating iisipin, pinakamatipid, sa totoo lang, yung para sa Diyos. Pero yung altar ng mundo, ang dami nating inilalagay. Ang dami nating nire-risk pagdating sa altar ng mundo. Pero pagdating sa altar ng Panginoon, ang dami nating tinatanong. Huy! Kayong sa atabi mo, kaya pa. Amen ba? Please, make time to know the Lord more. Don't just find time. Wala kang makikitang oras para sa Diyos. Sasabihin mo, wala, puno schedule ko. Tandaan niyo pong pinag-usapan natin ngayon. Pag para sa Panginoon, ang mag-a-adjust, labas. Hindi dito. Matagal ng panahon tayo nag-a-adjust. Hindi ba siya pwede? Hindi ba to pwede? Hindi ba to pwede? Amen. Panahon na para tumayo at tayuan ang iyong pananampalataya. At ihayag sa mga katrabaho mo, I am a follower of Christ. Hindi na yan, it is a non-negotiable. Amen ba? Amen? Bakit yung mga Muslim brother, bakit sila kahit nasa trabaho, sa tabi ng kanilang pinagtatrabahuhan o sa gilid lang, naglalatag at nakakagawa ng paraan para, amen ba? Ba't ang mga Kristiyano hindi makapagdala ng Bible? Nahihiya. Pag nagtrabaho ka, ilatag mo sa table mo kung sino ka. Maglagay ka ng mga verse dyan, ipakita mo. Nagtayo ka ng negosyo, lagyan mo ng verse sa gilid. Magtatayo ka ng ganito, sabihin mo, magaling kang speaker sa mga seminar, singitan mo ng Word of God bago ka magsalita. Panahon na para ipakita na ako'y para sa Panginoon, ang buhay kong ito'y sa Diyos. Amen ba? Panahon na para ihayag sa mundo, ako ay naglilingkod kay Kristo. At kung may mag-a-adjust man, hindi ako. Kaya pag may nagyayaya po sa amin, sila po mag-a-adjust. Mga kamag-anak na sabi na, kaya naman hindi matuloy-tuloy kasi ganito, hindi talaga pwede. Kahit magtampo sila, hindi talaga pwede. Hanggang sa dumating yung time, sabi nila, ginawa ko ng Sabado, baka kapunta na kayo. Basta't ginawa mong linggo yan, hindi kami makakarating dyan. Sigurado yan. Ang mundo, linggo lagi yan. Yan kasi ang ginagawa ni Satanas.
Ang linggo'y kaligayahan sa tao. Tamo, pag naglinggo na, tugtugan na ka. Die. Ang mga tugtog ay talagang hagot na. Hataw na, linggo eh. Maya-maya, ayan na, may paikot na dyan. Labasan na ng mga case na mga inumin. Yan ang mundo. At ano pa, kukunin pa yung salitang, family time to. Nakakahiya yan sa harap ng Diyos. Ito sa totoo lang. Mahalagang pamilya. Pero minsan, ginagamit natin at nagagamit ni Satanas yung family gatherings ninyo or family time ninyo para saktan ang Panginoon. Sabbath day is for the Lord. Hindi yan, actually, hindi talaga 2 hours eh. Kaya lang tinatansya natin ng tao. Dapat buong araw ng linggo sa Diyos. Amen ba? Hindi pwedeng samahan ng kahit ano. Kaya natapos ang church, may gathering, yung iba'y hindi na uma-attend ng mga gatherings. Hindi na a-attend ng mga life group. Hindi na makikipag sa mga kapatiran. Nagmamadali. Amen? Naghihintay sa akin, pastor. Amen? Wala ka naman magawa. Sige, bye-bye. God bless you. Alam ka naman sabihin ko, sumpain ka. Hindi naman pwede. Amen? Amen? Hindi ko naman pwedeng sabihin, teka muna, huwag ka muna umalis. 2 oras ka pa sa church Haba-habain naman ang panahon sa Panginoon. Amen? Yun bang makaupo ka sandali, kumusta ka na kapatid? Di ka laking bagay. Amen ba? Nakapagkwentuhan ka ng konti. Kataasan na 30 minutes nandyan sila. Hindi yung patapos na si Rep. Magbe-benediction na. Sakay agad, para agad ng jeep. Ligtas. Amen ba? Amen. Hindi ko naman po kayo lahat mababantayan at binabantayan, siyempre. Kaya sinasabi ko lang po ito, para paalalahanan tayo. Mga kapatid, wala na tayo sa religion. Amen. Pumasok na tayo sa relationship. Tumulong ka sa Panginoon para ang inyong relasyong dalaway tumibay. Amen. Dadalawa na nga, noon 4, hindi ko matapos. Ginawa kong 2, hindi ko pa rin natapos Tapos na daw yung time ko. Amen? Part. Amen? Sige, papartuhin na natin to. Okay lang? Marami ba kayong natutunan? O marami na ba kayong nasaktan? Amen. Pag nasasaktan ka, at parang ang dating sa'yo, pinepersonal ako ni pastor. Sinong nakaramdam ngayon, pinepersonal siya ng word, hindi pala ako. Sino naramdaman niya, pinepersonal siya ng word? Ibig sabihin, buhay ka pa. Magpasalamat ka, buhay ka pa. Kasi pag wala ka nang nararamdaman, patay ka na. Pag wala ka nang nararamdaman, ang puso mo'y nabalot na ng kalyo. Sabi ng Bible, you have already a callous heart. Kailangan mo nang umiyak muli sa Panginoon. Pero kung nasasaktan ka, pag may word na dinideliver, praise God, buhay ka. At ang magandang response dyan, baguhin mo po ako. Baguhin. Sino ang gusto ritong magpabago sa Panginoon? Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Ngayon, ang paglilingkod natin, iba na. Amen? Sabi mo sa katabi mo, iba na ang gagawin natin pag-serve. Come on. Baguhin nyo na rin yung ginagawa nyo. Sarili nyo pa rin ang kinakausap nyo. Baguhin yung paglilingkod natin. Sa katabi, baguhin na natin ang pag-serve kay Lord. Matindihan na. Amen ba?
Amen ba? Maaga na tayong dadating sa church. Etong oras, kahit every Sunday ituro, no? Kahit every Sunday ituro, agahan na natin. Bakit? Isa ho ito sa palatandaan talaga na mahalaga sa iyo si Lord. Amen ba? Habang nagpe-prepare po ang ating vertical, pati po sa ating pagpunta sa church, humarap tayo naman sa Panginoon ng maayos. Amen ba? Huwag tayong, nasubukan mo nang makipag-date, first time ninyong magde-date ng iyong minamahal, tapos ay dadating ka sa harap niya, ang suot mo ay naka-boxer ka. Saan tayo pupunta? Sa Glorieta. Diba? Or dadating ka doon, gusot-gusot ang damit mo. Eto, as your pastor, pinapaintindi ko po sa atin na kung kaya mong magbihis ng maayos sa labas, lalo na sa Panginoon. Amen ba? Siya, higit sa kanino paman, ang tanging persona na karapat dapat paghandaan mo. Pagbihisan mo ng pinakabago mong damit, yung pinakagwapong dating mo, pinakamagandang dating mo, para kay Lord yan. Pag inilaan mo yan para sa tao, mawawala agad yan. Kaya si Pastora Marie, hindi nawawala ang ganda eh. Amen ba? Amen? Kasi nakalaan sa Panginoon. Kahit anong pagod, kahit late ka nang natulog, kahit ang dami mong commitment ng Saturday, Sunday is Sunday at paghahandaan namin ang Sunday. Amen ba? Hindi kami pupunta ng Sunday ng basta lang. Pupunta kami ng Sunday ng kumpleto. Para sa Panginoon to eh. Amen ba? Kaya ako minimension ko sa GC natin yung mga maagang dumadating sa church. Mahalaga po kasi yan. Kasi ako'y may personal experience sa maagang nadating sa church. Iba ang pagkilos ng Diyos pag maaga ka. Yung bang ikaw yung naghintay, kausap mo, di ba? Usapan nyo 8 o'clock, pero alas 6 nandun ka na, naghihintay ka. Pagdating niya, mahihiya siya eh. Kahit maaga siyang dumating, before 8 dumating siya, ay, sorry kasi, di ba? Ganyan. Imagine God, sa nakaraan pa'y naghihintay na sa'yo. Yung infinite na hindi natin kung mabilang kung gaano katagal, na ang Diyos ay naghintay na sa'yo, tapos dadating yung Sunday, biglang may iba kang pupuntahan. Tapos dadating yung ganitong oras, ibabaliwala mo siya kasi may ibang sumingit na schedule. Seryosohan na to ng paglilingkod sa Panginoon. Sinabi ko na sa inyo, wala ho tayong ibibigay sa Panginoon nang hindi babalik sa atin. Itodo mo na, itaya mo ng lahat, kahit ano, ibabalik sa iyo ng Panginoon yon. Kung kaya mong gawin sa mundo, mas itodo mo sa Panginoon. Yung pagiging galante mo sa mundo, para lamang ma-feed yung pride mo, gawin mo sa Panginoon. Pakainin mo yung mga nakikita mo, mga kapatiran natin na nagla-life group, yung mga kapatid nating nangangailangan na ang ganda ng damit mo, yung bihis nila hindi maganda. Di ba? Help them. Give them something. Iparamdam mo sa kanila. Kasi lahat yan sa Panginoon eh. Pag nasa loob ka ng church at nasa ilalim ka ng presensya ng Panginoon, wala kang gagawin na lalabas sa Kanya. Lahat para sa Panginoon. Kaya bakit mo panghihinayangan na anumang bagay na ibibigay mo at gagawin mo para sa Panginoon? Hindi natin alam, iniisip lagi ng Diyos tayo. Kaya kung paanong, sabi mo, Lord, gusto ko tong gawin para sa'yo, doble kang iniisip ng Panginoon para balikan ka ng husto. Kasi hindi niya naman papayagan na ang kanyang pagka-Diyos ay malampasan ng tao na kanyang nilikha lamang. J.A. Juan Cainta,
Let's move forward to spiritual maturity. Abutin natin ang kalooban ng Panginoon. Nasain natin na mabuhay nang naayon sa Kanyang kalooban. Iwanan na natin ang lahat ng mga bagay na naging hadlang upang mabawasan ang para sa Diyos. Kasi pag binawasan mo ang para sa Diyos at inalis mo ang para sa Diyos, ikaw yan, kapatid. Babalik yan sa'yo. Ikaw ang mawawalan, ikaw ang mababawasan. Yan ang mathematics sa langit. Pero the more na para sa Diyos ang lahat, ang buhay mo, ang energy mo, ang lahat, talento mo, lahat para sa Panginoon, lahat ng meron ka para sa Diyos, lahat yan babalik sa'yo. Nakasulat na eh. Kahit ulit-ulitin ko, kung hindi mo bubuksan ang puso mo, hindi mo maiintindihan na ang Diyos ay Diyos na kung ano ang kaya mong ibigay, hihigitan ng ating Panginoon. Kaya yung 2 hours mo sa church, dagdagan natin. Punta tayo ng mas maaga sa church. Amen. Magdala tayo ng pamilya natin sa church. Magyaya tayo ng mga tao. Sulitin natin ang paglilingkod. Everybody close your eyes. Pwede ba sa oras na ito, minsan lang naman natin itong gawin? Pwede ba tayong lahat ay lumuhod sa ating Panginoong Diyos? Come on. Huwag mong pansinin yung kirot na nararamdaman ng tuhod mo dahil sa tigas ng semento. Kasi nilampasan at hindi inisip ng Panginoon ang kirot na kanyang naramdaman nung iligtas kanya. Nilampasan niya yung lahat ng hirap, yung pag-iwan sa kanya ng kanyang mga kaibigan, yung pag-iwan ng kanyang mga disipulo, yung hagupit sa kanyang likod, yung pagsaksak ng sibat sa kanyang tagiliran, yung pag-alimura sa kanya, nilampasan ng Panginoon. Kapatid, baliwala yung sakit at hirap kumpara sa dinanas ng Diyos para sa iyo. Napakalayo pa natin sa Panginoon. Napakalayo pa natin sa Panginoon. Napakalalim pa nang hindi natin naiintindihan tungkol sa Panginoon. Panahon na upang i-desire natin na lumalim tayo sa pagkilala, sa pagkakaunawa. Kasi maraming bagay na namimiss natin. Matagal nang inihanda ng Diyos para sa atin, di natin ma-receive. Kasi matatanggap lang natin yan kung lalalim pa tayo. Lord, dalhin mo kami, Panginoon, sa mas malalim na kalagayan, Panginoong Diyos. Nahihiya kami sa inyo. Ang layo-layo pa pala namin, Panginoon. Ang layo-layo pa pala namin. Patawad, Panginoon. Personal kang humingi ng tawad sa Diyos. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako.
Patawarin mo kami sa paulit-ulit na pangangatwiran namin at pagsasabing, Lord, tao lang. Lord, tao lang po kami. Kapatid, hindi na tayo basta tao lang. Tayo'y mga anak ng Diyos. Tayo'y tinitirahan ng banal na Espiritu Santo. So, hindi lang tayo basta tao. Tayo ay may kakayanan na lampasan ang kayang gawin ng tao lang. Dahil yung lakas na kaloob ng Diyos sa atin, sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo na kumikilo sa atin, ang kailangan lang ay willingness. Hindi na kami mga ngatwiran, Panginoon. Hindi na po kami sasagot, Panginoon. Hindi na po kami magke-question, Panginoon. Bahala na po kayong kumilo sa aming buhay. Baguhin po ninyo kami, Panginoon, hanggang sa makuha po namin ang perpektong kalooban mo sa amin. Salamat, Panginoon. Salamat sa'yo, Panginoon. To complete this, baka merong act o nililid ka ni Lord na gawin ang isang bagay na sa tingin mo ay tatapos sa gawa ni Satanas sa buhay mo. Sumunod ka sa banal na Espiritu Santo. Do it. Hubad ang sarili, hubad ang pride, hubad ang kahit ano. Si Lord lang ang gusto nating itaas. Si Lord lang ang gusto nating maparangalan. Kung may mga taong naiisip ka ngayon, forgive them. Paulit-ulit na lang sila nang sila. Hindi ka pa kasi natututo, kaya sila pa rin. Pero pag natuto ka na, matatapos na. Tanggapin natin ang mga bagay na kailangan nating tanggapin para makapag-move forward tayo. Mai-stuck ka eh. Hindi ka mag-move forward kasi meron something sa isip mo, sa puso mo na nakatali. Sabi ng Panginoon, nasa iyo yung sword. Pwede mo namang putulin yung cord na yan o pwedeng hayaan mong nakagapos ka. Iniiwan yung desisyon sa bawat isa. But I pray, gamitin mo yung sword na yan to glorify the Lord. Cut that rope na ngayon ay nakagapos sa pangalan ng Panginoong Hesus. Come on. Hawakan natin yung ating sword. A spiritual gesture. Raise up your hands, holding your sword. At sa pangalan ng Panginoong Hesus, at the count of 3, lagutin na natin, putulin na natin ang lahat ng tanikalang ito sa ating buhay. But bago natin ito lagutin, pwede bang pangalanan mo itong mga tanikalang ito? Kung ano man ito. Mahina lang, sabihin mo kung ano ito. Come on. Kung yan ay bitterness, kung yan ay nakaraan, kung yan ay bad experience, or kung ano man. Come on. Ready? And 1, 2, putulin mo. 3, go! Come on, putulin mo. Putulin mo. Sa mata, sa tenga, okay? Sa bibig. Kung may chismosa, may ano, putulin mo. Come on, alisin mo. Kung meron ka sa puso na nakabaon, sama ng loob, galit at puot, putulin mo. Alisin mo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kung sa mga paa mo ay merong nakikita mong hindi maganda, putulin mo. Hindi ka dapat nakakarating sa lugar na hindi ka dapat pumupunta sa pangalan ng Panginoong Hesus. Come on, cut it. Putulin mo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise God.
Now, receive your freedom. God has already restored you. Receive in Jesus' mighty name. Come on, everybody sing. Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Thank you, Jesus. Ikaw Thank you, Lord. lang ang may alam. Maraming salamat po. Aming patutunguhan. Salamat. Salamat sa'yo, Panginoon. Raise up your hands. Lord, patuloy kong iniaalay ang aking mga kapatid. Salamat sa biyaya. Tinatanggap namin ang biyayang ito, Panginoon, upang mabuhay na nakalulugod sa inyo. Tinatanggap namin ang biyaya upang humakbang. Iwan na ang nakaraan, iwan na ang pagiging bata, at humakbang ngayon sa amin pong sa pagiging spiritually mature, Lord God. At maranasan ang mga bago at mas matitinding mga bagay sa aming mga buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang bawat JA1 people na naririto, spiritually matured. Sabi mo, Amen. Tinatanggap ko yun. Akin yun. Amen. Palakpakan natin si Lord. If you have something to claim sa word na binitawan, gusto mo itong panghawakan, pwede mo itong taniman sa pamagitan po ng atin pong seed faith. God bless po.